Hello po Sir Bob. Ako si Jenlyn, taga Batangas. Bago lang po akong listener ng inyong channel. Nalaman ko lang ito sa isa kong kaibigan na palaging nakikinig sa inyo. Alam ko pong mapapainggan niya rin itong kwentong ibabahagi ko dahil ang karanasan kong to ay nangyari din sa kanya. 20 anyos ako nang mangyari sa akin to. Nagtatrabaho sa isang mall dito sa amin. Isa akong sales associate. Magbebenta kami ng mga gadgets tulad ng printer, laptop, computer set, cellphones at kung ano pa. Bago lang ako noong mga panahon na yon. Galing ako sa labas na branch. At nung nag-resign ang isa sa mga empleyado nila sa mall, ako ang pinalipat nila. 5 kami doon. Isang cashier, ako, isang IT, guard at yung manager namin. Sa mga katrabaho ko, wala akong problema dahil mababait naman sila. Madali din naman akong matuto. Dahil nga nasa mall kami, kapag break time, pa isa-isa lang. Closing ako noon at nag-break time ako ng 3 PM. Hindi mahigpit ang manager namin. Kapag wala namang tao sa store, pwede kaming kumain. Kaya ang ginawa ko, kumain na ako kahit hindi pa naman break time. At kapag break time naman, matutulog ako. Meron kaming maliit na room. Andun nakalagay yung mga gamit namin tulad ng mga bag at ibang personal na bagay na hindi pwedeng dalhin sa pwesto. 2 tao lang ang kasya sa loob ng room na yon. Dahil ako lang naman ang may break time, kaya maluwag para maatulog ako. Nag-cellphone muna ako bago magpa siyang umidlip kahit mga 40 minutes na tulog lang. Doon ko naranasan na parang may kakaiba. Binangungot ako. Nakayuko akong matulog. Tapos pakiramdam ko, gising ang diwa ko, pero hindi makagalaw. May kung anong mabigat sa katawan ko. Ilang sandali pa ay minulat ko ang mga mata ko dahil tumunog yung alarm ko. Pero hindi ako makatayo. Hindi ko mahawakan yung cellphone ko. Habang nakamulat ako, minaratanaw akong paa sa labas ng room. May uwang kasi ng kaunti yung room. Ginagawa ko yon para madali lang din akong magising. Para pwede rin akong puntahan ng mga kasama ko kung sakaling mag-overbreak ako. Sinusubukan ko magsalita nun. Akala ko kasi katrabaho ko siya na nag-aantay lang din na lumabas ako. Pero wala. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko rin masyadong maaninag. Ang alam ko lang, ipaa siya ng dalaga. Mga dalaga pa naman kaming nasa store na yon. Pinilit kong maagalaw pero hindi ko talaga kaya. Sumisigaw na ako pero wala pa rin. Hanggang sa bigla na lang akong napamulat at parang hingal na hingal. Pagtingin ko sa oras, 2 minuto pa bago tumunog yung alarm. Inisip ko na baka panaginip lang yon. Sumunod na nangyari, opening ako nun. Dahil ako ang may hawak ng susi at maaga akong nakarating, pumasok agad ako sa loob. Dahil hindi pa naman bukas ang mall, wala pang customers, kaya ang ginawa ko ay naglinis muna. Nagpunas ako ng mga salamin. 2 pa lang kami ng guard nun. Habang nagpupunas ng salamin, meron akong napansin na kakaiba. Parang may refleksyon ng damit na nasa likuran ko. Dahil sa gulat, agad akong napalingon, pero wala namang tao. Si Ate Guard nasa labas lang dahil tinutulungan akong punasan ang mga salamin. Ipinagsawalang bahala ko lang dahil baka namamalikmata ako. Pero hindi lang yun ang mga nangyari sa akin. Halos araw-araw ko na siya nakikita. Minsan nga, nararamdaman ko na bigla akong nangingilabot na para bang may humawak sa akin. Minsan, parte ng katawan ang nakikita ko. Takot na takot ako noon. Kahit matulog, hindi ko na ginagawa. Isang beses noon, nagkaroon kami ng contest. Lahat ng branch magpapasa ng mini horror film para daw sa Halloween at yun ang gagawing promo para sa aming store. Lumaban kami noon. Ako pa yung nagsilbing multo. May shoot kami sa loob ng store at sa mismong mall.
Pinaabot talaga namin na closing kami para pwede kaming magpatay ng ilaw para mas maganda yung shoot namin. Maayos naming nagawa. Hanggang sa isasalang nasa editing. Ang gagawa nun ay yung IT namin. Nagsabi siya sa akin noon na ang ganda raw ng effect doon sa ginawa ko. Hindi niya raw kasi napansin na kumuha ako ng sarili kong short clip na nasa loob ng room. At kunwari, naatayo lang ako doon para mas mukhang nakakatakot. Nagtaka ako kasi hindi naman ako nag-video ng sarili ko. Ang naalala ko, kinuhanan ko lang ng video ang loob ng room. Dahil nagkamali ako ng pindot kaya hindi ko yun sinasadya. Pinakita niya sa akin yung video. Doon na ako kinilabutan talaga. Sa video, may isang babaeng nakatayo. Para nga siyang nakalutang. Grabe ang takot namin nun. Tapos na siya mag-edit. Dapat ay ipapasa na lang. Pero pinatanggal ng manager namin yung part na yon. Sinabi kasi namin sa kanya at pinakita yung video. Kinuwento niya rin na may dati raw silang employee na namatay sa loob mismo ng room na yon. Baka raw siya yon at hindi pa matanggap yung nangyari sa kanya. Kaya pala ganoon kabigat ang pakiramdam ko kapag nasa loob ako ng room. Simula nun, wala na kaming ibang ginawa kundi ang magtakutan. Tuwing break time ko, sa labas na ako nagpapalipas ng oras. Minsan, naatambay na lang ako sa park o kaya naglalakad-lakad sa palibot ng mall. Basta, ayaw ko magstay sa room dahil baka mamaya ako naman yung sumunod sa kanya. Hindi pa naman namin alam ang dahilan ng pagkamatay niya. Bigla na lang daw siya kasing nakita doon. Ang hula nila ay baka nabangungot o kaya inatake sa puso. 3 taon din ako nagstay sa work ko bago ako nag-decide na umalis. Pero sa 3 years ko doon, parang nasanay na lang din akong nararamdaman siya. Hindi ko alam sa mga susunod na empleyado kung nararamdaman din ba nila yon. Pero ang balita ko ngayon ay gigibain na raw yung mall dahil may ibang nakabili ng property at gagawing ibang establishment. Ito lang po ang story ko, Sir Bob. Salamat po sa oras at sana ay nagustuhan ninyo. Magandang araw po, Sir Bob. Subscriber at silent listener niyo po ako. Sa totoo lang, matagal ko nang tinatago itong kwento dahil nahihiya akong pagtawanan ng iba. Marami kasi sa amin noon ang sinasabing nababaliw na ako. Tawagin niyo na lang akong Greggy, naatira ngayon sa Cainta, pero tubong Samar ako. Alam naman na siguro ng karamihan na maraming patungkol sa lugar namin kung saan doon daw ang lokasyon ng Biringan City. Sa totoo lang, hindi naman ako masyadong naniniwala dyan. Pero ang isang experience ko noong binata ako, ang tingin kong maaaring magdagdag patunay na maaaring ang doon ang lokasyon ng tinaguriang The Lost City. Tungkol ito sa isang misteryosong mall sa gitna ng gubat. Diyan pa lang, halatang may kakaiba na. Pero noong mga panahon na yon, wala akong naging pagdududa. Madalas kaming mapadpad ng pinsan ko sa gubat dahil nangunguha kami ng mga panggatong. Magkakaroon kasi ng piyesta sa bayan namin. Ang ibig sabihin, kailangan namin makakuha ng magagandang kahoy na gagamitin sa pagluluto. Hindi naman kasi uso sa amin noon ang digasol na lutuan. Kapag pista kasi, maramihan ang luto at malalaki ang mga kawa na gamit. Kaya kahoy talaga ang kailangan namin. May mga makukuha naman kaming kahoy sa malapit, pero pangit kasi yon ipanggatong, lalo na at maninipis. Kaya madalas, nagpupunta pa kami sa liblib na bahagi dahil andoon ang magagandang kahoy. Nagpunta kami ng pinsan ko para manguha ng kahoy. Normal lang ang araw para sa amin. Hanggang sa naisipan naming maligo sa ilog. Nagpaasaya lang kami dahil may mga kahoy naman na kaming nakolekta, kaya nagbigay kami ng oras para magpahinga.
Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng mga panahon na yon, kaya nagpasya na kaming umuwi. Bitbit namin sa braso ang mga kahoy. Habang naglalakad, napansin namin ang isang malaking establishmento sa gitna ng gubat. Ibang daan kasi ang pinuntahan namin, kaya ang akala namin ay may nagtayo talaga doon. Mukha yung mall. Inaya ko yung pinsan kong pumasok kami sa loob at hindi naman siya tumanggi. Ang usapan pa namin, kaparehas lang ng mall sa Maynila. Ilang beses naman na kaming nakapunta ng Maynila. Medyo naging ignorante lang kami dahil hindi pa naman ganon kasibilisado ang lugar namin para magkaroon ng mall nung mga panahon na yon. Mga 30 years ago to. At ang nakapagtataka kung bakit sa gitna pa ng gubat kung saan liblib na ang papunta doon. Pagpasok namin sa inaakala naming mall, napakaganda. Ang liwanag, ang daming tao naglalakad. Basta hindi ko masyadong maipaliwanag ang pakiramdam, pero sobrang ganda sa loob. Makulay pa. Kahit maraming taon na ang nakalipas, medyo tanda ko pa yung itsura. May iba't ibang kulay siya, pero namumungod tangi yung gintong kulay. Tuwang-tuwa pa kami ng pinsan ko kahit na wala naman kaming dalang perang pambili. Basta nagtingin-tingin lang kami o yung para bang window shopping. Mukha siyang normal na mall no na makikita mo sa Manila, pero mas malinis, mas bago at mas maganda. Mas kaakit-akit. Para din namang walang pakialam ang mga tao roon at hinahayaan lang kami. Nagpatuloy kami ng pinsan ko sa paggala. Hanggang sa bigla niyang tinanong sa akin kung may napapansin ba ako. Ang sabi ko naman ay wala. Pero tiningnan ko ulit ang paligid. Wala naman akong ibang nakikita. Hanggang sa sinabi niya na walang muka yung mga taong nakakasalubong namin. Tapos paulit-ulit lang ang ginagawa nila. Pabalik-balik lang ang mga tao sa pwesto nila. Dahil nga nag-enjoy ako sa nakikita at pamamasyal, hindi ko yun napansin. Doon ko lang napagtanto nang sabihin niya sa akin. Tumabi kami sa isang gilid para obserbahan ng mga tao. At tama nga siya. Kung saan sila naglakad, doon lang din sila bumabalik. Hindi rin namin maaninag yung mukha nila, yung para bang malabo. Pero ang pumapasok sa utak ko ay magaganda at gwapo sila. Yung mukha bang mayaman. Pero basta, burado yung mukha nila at hindi ko matandaan yung mga itsura. Ang weird lang dahil bakit ganoon ang nangyayari. Nag-aya na yung pinsan ko umuwi na kami dahil kanina pa kami palakad-lakad. Baka raw gabi na at hinahanap na kami. Medyo kinikilabutan na rin siya. Nahati yung utak ko sa nag-e-enjoy ako at kinikilabutan. Kaya naman nagpa siya na rin akong umuwi na. Pero habang naglalakad kami, parang pabalik-balik lang din kami. Hindi kami makaalis sa kinatatayuan. Kahit saan kami umikot, hihinto at hihinto kami sa kanina naming kinatatayuan. Yung saya namin, napalitan na ng takot dahil sa mga nangyayari. Nagmumura na rin yung pinsan ko, pero wala talaga. Hindi kami makaalis. Para kaming nagagaya na sa kanila. Naglalakad lang pero hindi umuusad. Nagsimula na kami magsisihan at dahil ako ang nag-aya na pumasok, sa akin nagalit yung pinsan ko. Sinabi ko rin naman na hindi ko alam na gano'n ang mangyayari dahil expected ko na parehas lang yon ng sa Maynila. Hindi rin naman siya umapila nung inaya ko siya. Nagsaya naman kaming dalawa sa paggala sa loob. Saka lang nagkaroon ng problema nang mapansin niya yung mga tao. Nagkagalit pa kami. Sinisi ko rin siya kung bakit hindi na kami makalabas. Kung sana ay hinayaan na lang niya. Pero sa huli, wala rin namang nanalo sa amin dahil kahit anong gawin namin, parehas kaming may mali at parehas kaming natrap sa loob ng mall. Nagpatuloy kaming maglakad na may halong pagdarasal na sana ay makalabas kami doon. Ang tagal na kasi naming paikot-ikot. Ayaw naming matulad sa mga taong kasama namin. Hindi namin alam ang mga sumunod na nangyari.
Basta bigla na lang kaming nagising at nasa itaas na kami ng puno. Yung pamilya namin nasa baba at iyak ng iyak. Pagbaba namin ng pinsan ko, pinagalitan pa kami dahil kung saan-saan na raw kami hinanap. Mag-iisang buwan na raw kaming nawawala. Nag-alay sila noon para makita kami. Sakto na piyesta na noon, kaya lahat tuloy ng dapat handa sa piyesta ay inalay nila. Ayun, galit na galit sila sa amin. Pero may halong pagkatuwa na sa wakas ay nakita na rin kami. Nang sabihin naming may pinasukan kaming mall sa gitna ng gubat, ay nabuwisit sila. Sabi pa nila na hindi ba namin nahalata na maaaring hindi yon mall ng tao dahil wala namang magtatayo ng ganong kalaking mall sa gitna ng gubat. Pati rin sila naniniwala sa Biringan City at sa mga engkanto. Nagsilbing aral na rin yon sa amin. Nang mangyari nga yon, lahat na tuloy ng mall na pinupuntahan namin, pakiramdam namin ay may kakaiba. Kahit nang bumalik kami sa Manila, hindi na ako masyadong pumapasok ng mall. Masama talaga yung masyadong magagagala. Pero isa lang ang masasabi ko. Napakayaman ng mall na napasukan namin. Kahit ata ang pinakamagandang mall ngayon sa Pilipinas, hindi kayang ikumpara doon. Maliban sa kung gaano ito kalaki, halatang mamahalin din ang mga gamit. Alam naming gawa lang yun ng engkanto para siguro maingganyo ang mga tao. Pero hindi ako sigurado kung ganun nga ba talaga kaganda ang isang bayan na sinasabi nilang tirahan ng mga engkanto. Hanggang dito na lang ang kwento ko, sir. Pasensya na at napahaba. Magandang araw, Sir Bob, at sa lahat ng mga katulad kong mahilig makinig ng mga nakakatakot na kwento sa inyong channel. Tawagin niyo lang akong Arnel, hindi ko tunay na pangalan. Kasalukuyan po ako nakatira sa Romblon. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay nangyari matagal ng panahon. Ito rin ang dahilan kung bakit naputol yung kanang bahagi ng binti ko. Nangyari to nung nasa 25 years old pa lang ako. May asawa at 2 anak. Lumuwas ako ng Maynila dahil isinama ako ng tiyuhin ko. Mamamasukan kami noon sa isang ginagawang bagong mall. Hindi ko na lang babanggitin kung anong mall yon, pero isa yon sa sikat na mall. Sanay ako sa construction kahit pa man bilad kami sa araw at mabibigat ang mga binubuhat. Ayos lang dahil malaking tulong yon para sa aming kabuhayan. Palagi akong sinasama ng tiyuhin ko kapag may mga ganitong trabaho. Yung ibang mga naitayo namin, hanggang ngayon ay nagagamit at matibay pa. Ang ilan sa mga yon ay mga hotel. Ang akala ko, magiging maayos ang lahat. Hanggang sa dumating ang bangungot sa buhay ko, naming lahat. Katatapos lang ng bagyo nun, minadali kami para magtrabaho. Dahil kailangan na rin namin matapos yung pagtatayo ng mall. Mga 1 linggo na lang mahigit dapat ay tapos na. Pero dahil nagkaroon ng malakas na bagyo, kailangan naming ihinto pansamantala. May mga kasamahan pa kaming nagrereklamo nun dahil nahihirapan silang magtrabaho. Lalo na at basa pa yung ibang mga agamitan namin. Pero sa halip na painggan ang mga hinaing namin, pinagalitan pa kami. Todo kayod kami nun. Maging ang gabi, ginawa naming araw. Ibig sabihin, kahit na hating gabi ay nagtatrabaho kami. Bawal kaming magpahinga nun dahil ang katwiran nila, lahat ng pahinga namin ay nagamit na namin nung nagkaroon ng bagyo. Wala kasi kaming trabaho, pero pinapasahod pa rin kami nung mga panahon na yon. Kaya kami nakapagpadala ng pera sa pamilya namin. Tandang-tanda ko pa kung paano kaming maghirap lahat noon para lang matapos kaagad yung proyekto. Yung mga matatanda naming kasama, awang-awa talaga ako dahil kahit gusto na nilang magpahinga, hindi na nila magawa. Ang bibigat pa ng mga binubuhat nila. Kasi kung sa akin, kahit na papaano ay ayos lang. Bata pa naman kasi ako noong mga panahon na yon.
Madaling araw na at patuloy pa rin kami magtrabaho para matapos na namin yung buhos sa 3rd floor. Nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang akala namin kasi ay hindi na uulan dahil 2 araw na rin naman ang makalipas matapos ang bagyo. Walang humpay ang pag-ulan nung mga sandaling yon na siyang naging dahilan kaya rumupok din yung pundasyon ng building na ginagawa namin. Hindi pa rin natutuyo yung buhos namin ng semento kaya ang laki ng problema namin nun dahil nagiging mas delikado ang sitwasyon para sa amin. Nasa 2nd palapag kami habang yung iba naman naming kasama ay inaayos ang sa 3. Mas marami sila sa taas. Siguro halos kalahati ng mga trabahador ang nasa taas lahat. May kasamahan kami na sumigaw, naguguho na raw ang kinatatayuan nila. Pinapalabas na kaming lahat bago pa may mangyaring masama. Pero bago pa namin magawa yon, tuluyang gumuho ang 3 palapag. Marami kaming natabunan ng mga gumuhong bato. Bumaon yung binti ko sa bakal, tapos yung malaking tipak ng bato, nadaganan din yung binti ko. Mahirap maagalaw nun, lalo pa at ipit na ipit talaga ako nun. Lahat kami ay sigaw ng sigaw, humihingi ng tulong. Pero hindi namin sigurado kung may nakakarinig ba sa amin dahil sumasabay pa yung lakas ng ulan. Ang iba ko pang mga kasamahan talagang natabunan ng mga bato. Yung katabi kong may katandaang lalaki, sa ulo niya tumusok yung bakal. Alam kong patay na siya nun dahil hindi na siya gumagalaw. Ang dami na ring dugo ang lumalabas sa ulo niya. Akala ko nga rin, yun yung huling araw ko sa mundo. Nag-iiyakan na nga kami dahil isa rin sa iniisip ko yung pamilya ko. Ang bata pa kasi ng mga anak ko. May iba kaming mga kasamahan na nakababa. Nangako silang babalikan nila kami para humingi ng tulong. Pero masyadong delikado. Kaya kahit na gusto kaming tulungan ng mga kasamahan namin, wala silang nagawa. Yung tiyuhin ko na nagsama sa akin, isa siya sa mga natabunan ng malalaking tipak ng bato. Hanggang ngayon, kapag naalala ko ang nangyari sa amin, kinikilabutan ako dahil damang-dama ko yung hinagpis ng mga tao, ng mga kasamahan ko. Mga sigaw ng paghihirap at pagmamakaawa na tulungan sila. Malaking trauma ang inabot ko talaga dahil maging ang mga mukha nila, tanda ko pa ang itsura kung paano sila namatay sa paghihirap. May isang bahagi pa ng mall na muling gumuho hanggang sa kalahati ng pundasyon ng mall ang bumagsak. May mga mangilan-ngilan na na-rescue sa amin. Basta, napaagulo ng mga pangyayari noong mga panahon na yon. Naging blanko na sa utak ko yung mga nangyari. Ang alam ko lang, nagising na ako na nasa ospital na at kinakailangang putulin yung isang bahagi ng paa ko na malubhang naapektuhan dahil sa mabigat na bato at sa naatarak na bakal. Hindi na yun kayang remedyohan pa. Nabalitaan ko na may ibang mga kasamahan pa kami na hindi nakukuha ang katawan. Namatay ang tiyuhin ko dun sa ginagawang mall dahil isa siya sa mga nabagsakan ng malaking tipak ng bato. Ilang araw ang lumipas nun, may mga pamilya pa rin ng mga katrabaho ko na naghahanap ng mga katawan na mga mahal nila sa buhay. Pero wala na silang makita. Ang sabi ng iba, maaari daw na nalibing na sila sa mga natuyong semento. Hindi na rin nila masyadong mahukay ang mga bangkay. Nakuha lang nila yung mga nasa 2nd floor at yung ibang mga labi na madaling makita sa pinakababa. Ilang linggo lang ang tumagal sa paghahanap ng mga bangkay. Matapos nun ay parang mabilis lang dinalimot ng panahon ang nangyari. Hindi na itinuloy ang paggawa sa mall. Ang ginawa nila doon ay eskwelahan. Ang balita ko, marami ang nagpaparamdam sa school na yon dahil na rin siguro sa mga katawan na nailibing noong nangyari ang trahedya. May mga kaluluwa pa rin hanggang ngayon ay pag-alagala at hindi matahimik. Kahit kaming mga buhay pa, bit-bit pa rin ang bigat ng mga sandaling nangyari sa trahedya na yon. Hindi namin sukat akalain na sa mga sandaling oras lang, may mga buhay palang masasawi. Alam ko na hindi lang ang mall na ginagawa namin noon ang maraming kwento dahil halos lahat ng establishments na ginagawa.
Hindi maiwasan na may mga dugong dumanak habang ginagawa yon. Ayon na rin sa kwento ng ilang mga naging kasamahan ko. Hindi man ito yung mga tipikal na may multo, aswang o anumang nakakatakot na nilalang. Pero para sa aming mga naging biktima, isa to sa mga hindi namin malilimutan at talagang nagbigay pangamba at kilabot sa amin magpasa hanggang ngayon. Sa ngayon, Sir Bob, may sarili kaming tindahan kung saan ako nagbabantay. Medyo malakas naman ang kita. Nagbabantay ako habang nakikinig sa mga kwento nyo. Magandang gabi sa lahat ng mga listeners. Isa ako sa mga silent listeners nyo, Boss Bob. Ako nga pala si Alexa, na atira sa Bicol. Ang kwentong gusto kong ibahagi sa inyo ay kinuwento lang sa akin ni Mama. Lumaki si Mama sa Samar, kung saan doon niya naranasan yung kwentong to. Naniniwala ba kayo sa mga pamahiin nila tungkol sa mga padugo, kung saan mas tumitibay raw ang pundasyon ng tinatayo nila kapag hinahalo ang dugo sa semento? Katulad ng dugo ng manok o baboy kapag may magpapagawa ng bahay o kung anumang building at tulay. Maraming bali-balita ang tungkol dyan dahil ang iba, dugo pa raw ng tao ang napipili nilang gamitin. Para kasi sa kanila, mas matibay ang isang pundasyon na may halong dugo ng tao. Noong una raw, hindi naniniwala si Mama sa mga ganon dahil iniisip niya na maaaring panakot lang yun sa kanila ng mga matatanda. 15 anyos noon si Mama. 12 silang magkakapatid at pang-8 siya. Ang mga naatatanda niyang kapatid ay may mga asawa na rin. Mahirap ang buhay nila sa probinsya kaya hindi siya nakapag-aral. Isa siya sa mga kabataan noon na nangangarap makapunta ng Maynila dahil iniisip nila na paraiso ang lugar na yon. Kaya nang magkaroon ng pagkakataon na makasama sila sa Maynila, hindi na siya nagdalawang isip na sumama. Itago na lang natin sa pangalang Ate Kaka ang babaeng nag-alok kina Mama na maapunta ng Maynila. Si Ate Kaka ay isang dayo sa kanila. Ang sabi niya ay pinadala siya ng gobyerno para tulungan ang mga batang hindi nakapag-aral at gustong magkaroon ng magandang buhay sa Maynila. May proyekto daw ang gobyerno na tutulong sa kanila. Pag-aaralin sila at bibigyan ng magandang buhay. Noong mga panahon kasi na yon ay wala pang internet at limitado ang paghahanap ng impormasyon. Kaya hindi yun na-research ni Mama. Dahil mataas ang pangarap ni Mama at naniwala siya na makakaalis siya sa buhay nila sa probinsya, ay sumama siya. Marami raw sila nun, pero mga kabataan lang ang kinukuha at sinasama. Andoon din yung best friend ni Mama na si Julie. Kwento ni Mama, pinasakay pa raw sila sa isang magandang sasakyan. Isang van daw yon. Bago sila magbarko patungong Luzon. Tapos sumakay ulit sila ng van. Masaya raw silang lahat kahit hindi naman nila alam na iba pala ang aabutan nila sa Maynila. Noong una pang araw, pinatira sila sa iisang bahay. Libre ang pagkain. Pero sa mga sumunod na araw, may kakaiba nang nangyayari. Paunti-unti na silang nauubos. May mga kasamahan sila na hindi na nakakabalik matapos sa isama ni Ate Kaka sa tinutukoy niyang paraiso. Noong una, hindi sila nagtaka. Pero may isang naglakas ng loob na magtanong hanggang sa sinabi ni Ate Kaka na ganoon daw talaga yon dahil inililipat daw sila sa ibang bahay kung saan sila titira at malapit sa eskwelahan na papasukan. Isang araw, may 7 bata na pipiliin para isama sa mall. Nagpresenta si Mama noon at yung best friend niyang si Julie na sumama dahil pangarap nilang makapasok ng mall. Dinala raw sila noon sa isa pang bahay na parang ginawa lang pansamantala dahil ang mga nakatira doon ay mga manggagawa o mga construction worker. Nangyari pala itong kwento noong 1980s. Nagtanong si Mama kung nasaan daw ang mall kasi maliit na bahay lang naman yung pinuntahan nila. Ang sabi lang daw ni Ate Kaka na huwag silang mag-alala. Makikita rin nila ang mall
at hindi na sila aalis ng mall. Doon na raw sila titira habang buhay para maging mas masaya. May laman ang mga salitang yon, pero hindi nila naintindihan. Masyado pang inosente ang mga utak ni na mama nun dahil mas nangibabaw ang tuwa. Bawal daw silang lumabas, pero nakikita nila na may ginagawang malaking establishmento sa harapan ng bahay. Nagkukwentuhan sila na baka yun ang mall na tinutukoy. Kaso ginagawa pa lang. Bumalik si Ate Kaka. May pinili na 3 sa kanila. Hindi kasama noon sina Mama at si Julie. Hanggang sa kinabukasan, yung 3 bata hindi na nakabalik. Kahit tatanungin nila si Ate Kaka, hindi sila sinasagot nito. Hanggang sa lumipas raw ang 3 araw, parang kinutuban na raw sila. Lalo na at narinig nila na nag-uusap yung 2 kontraktor tungkol sa padugo. Ang pagkakatanda ni Mama noon ay nakukonsensya na yung 2 lalaki dahil iniisip nila na paano raw kung mga anak nila ang maging ganun. Nagtangka ng tumakas sina Mama, kaso maraming bantay. Kinabukasan, kinailangan na silang mga natitira. Dahil may ideya na sila sa mga mangyayari sa kanila, umiyak sila at nakiusap kay Ate Kaka na ibalik na lang sila sa probinsya. Pero nagalit lang daw ito sa kanila. Desisyon daw nilang sumama at bayad na rin sila. Hindi na sila pwedeng tumanggi. May 5 lalaki din na pilit silang kinukuha. Pero bago pa man yon, may mga pulis nang dumating. Matagal na pala silang minamatyagan dahil na rin sa mga reklamo. Nakita rin nila na may mga dugo sa ibang parte ng mga semento, pati na ang bangkay ng 3 bata na inilibing nila sa likod ng ginagawang mall. Laking kilabot daw ni Mama nang masaksihan yon. Mabuti na lang at nakaligtas sina Mama at nakabalik sa probinsya nila sa Samar, bit-bit ang trauma. Hindi na nila alam kung saan napunta yung iba na ng mga kasama na nagpunta rin ng Maynila dahil hindi naman nila maituro sa mga pulis kung saan sila dinala noong una. Hanggang ngayon, wala pa ring balita si Mama sa mga kabataang yon. Hindi niya sigurado kung buhay pa ba sila o maaaring parte na rin sila ng mga matatayog na building na ginawa noong 1980s. Simula nun, tuwing may nag-aalok sa kanila na sumama sa Maynila, hindi na nila inulit pa. Kasi hanggang ngayon daw, mayroon pa rin ganong klase ng modus. May mga nag-aalok ng tulong pero may masama palang balak. Alam ko na kahit sa kasalukuyang panahon, kahit na nabubuhay na tayo sa modernong panahon, may iilan pa rin gumagawa ng mga padugo. Hindi ko alam kung anong klaseng pamahiin yon. Pero wala ako sa mundong to kung naging bahagi si Mama ng mall na yon. Hanggang dito na lang po ang kwento ni Mama. Sana boss ay mabasa ninyo at ma-feature sa inyong channel.